Nanood po ako ng CCF kagabi, and nabanggit ko naman yan sa mga ibang video ko, di ba? Na nanonood po ako ng CCF, and kagabi po, napakaganda po yung napanood ko. It's about mission in life. Ang tanong po doon ni Bong Saking, kung ano yung dalawang bagay or dalawang special day sa buhay mo. Yun po yung the day you were born and the day you know, you understand why. So, di ba? Doon mo nalaman na kung bakit ka, ano ang dahilan kung bakit ka inilabas sa mundo. Ano yung mission mo. And dito po, ipapanood ko po sa inyo, yung nangyayari sa Dahig. Ito ha, dali lang po. Yan. Papanood ko po yung nangyayari sa Dahig. Habang po yung mga kababayan natin is nangangailangan ng tulong, is nalulumod po sa baha, ito po ang nangyayari sa Dahig, ang mga politiko. Ayan po, masaya pa sila niyan ha, nagpapapirma sila, nagpapapicture, pakamay-kamay, ngingitian lang sila, okay na po sa kanila yan. Diba? Mas gusto po nila yan. Yan po ang nangyayari. Hindi ba nakakalungkot? Nakakalungkot po ang nangyayari sa mga kababayan natin dyan sa Dahig, kasi hindi lang sila nabulag, nabingi pa po sila, hindi na po sila nakikinig talaga. Bagkus sinasayang po nila yung buong energy nila, yung oras nila, na instead nagpupuri sila sa Panginoon, tumutulong sa kapwa, is ayan po, nandyan po sila. Inaabangan po nilang lumabas yung taong may kaso ng kriminal. Ayaw po nilang sundin ang hustisya. Ayaw po nilang sundin kung ano po yung gumugulong na proseso para maimbestigahan si Digong. Gusto nila palayain. Gusto nila sila ang masusunod. Matitigas po ang ulo ng mga tao. So, eto nga po ang topic kagabi na napanood ko. Huwag niyo pong scroll down. Napaka dali lang po nito. Mabibless po kayo. Panoorin niyo rin po ito sa YouTube. So, nakikita niyo po ba ang mga ginagawa ng tao ngayon? Kahit saan magpunta, ito mga Duterte, papicture, papirma, alam niyo po, hindi po nila, yan pong mga papirma nyo, hindi po yan entry pass para madala kayo sa langit. Hindi nyo pwedeng sabihin, ito pinaglaban po namin si Digong, yung katotohanan, may pipirma pa nga po kami, may picture pa nga po, may picture pa po kami, may ebidensya kami. Hindi po yan entry pass para madala kayo sa langit. Only Jesus can send you in heaven. Tandaan po natin yan. Only Jesus can send you in heaven. Hindi po yan papirma-pirma na yan, hindi po yan pa-picture-picture na yan. Yung pagtitipon nyo na yan, gumagastos kayo, pamasahe, pupunta dyan, pagkain, gaya nga sinabi ko, yung energy nyo, yung oras ninyo, instead na gumawa kayo ng community or isang organization na magsama-sama kayong Pilipino para makatulong kayo. Diba? Makatulong kayo dun sa mga batang gusto mag-aral, gustong mga kababayan natin na makapag-umpisa ng pamumuhay, o makatulong po kayo dito sa mga nasalanta ng bagyo sa ating gobyerno, di ba? Makatulong kayo. Kasi hindi niyo ba napapansin itong grupo ng mga DDS, lumalala po sila. Hindi ko sabi nga nila, yung kabobohan at katanghan pinagsama di ba? Pinagsama dito sa mga tao na to. Bukod sa bulag na po, nabingi pa po, biningi na po nila yung mga sarili nila. Hindi na po sila nakikinig. Ito pong pinaglalaban nila na itong tao na ito na binastos yung lumikha sa atin. Hindi lang po binastos, minura, pinagtawanan, tinawag na stupid, tinawag na buang dahil daw nag last supper pa, mayaman daw pero last supper, nakipag-inuman, nakapagtawanan, si Jesus daw pinako sa krus. Kung daw siya ang Jesus, ba't daw siya ipapako sa krus, hindi ba? Gustong-gusto nila po kapag naririnig nilang nagmumura ang politiko. Yes,
ngayon po, iba po ang level ng mga Pilipino ngayon. Gustong-gusto po nila kapag nakikipagbardagulan ang politiko. Gustong-gusto po nila kapag walang manners ang politiko. Gustong-gusto nila yan kapag narinig nila na minumura ka ng politiko, nagmumura ang politiko. Gustong-gusto nila yung palakpakan pa yan. Nung minura yung Diyos, palakpakan pa sila, tawanan pa sila, di ba? Pero kapag minura ka ng kapitbahay mo, galit na galit ka. Pero kapag minura ka ng asawa mo, kaldero, sanse, sandok, magliliparan. Itong tao na ito, hindi mo kaano-ano, inilukluk mo para magtrabaho, para pag-serbisyuhan ka. Pero minumura ka. Ito po ang nakakalungkot, no? Ito yung nakakalungkot na nangyayari sa ating mga kababayan na nabulag na po, kulto. Nakakaawa, di ba? Nakakaawa dahil mali po yung landas na tinatahak nila. Alam niyo naman po kapag mali ang grupo na nasalihan mo. Alam mo yan, mararamdaman mo yan. Kasi ang ituturo sa iyo niyan, galit, puot, paghihiganti. Which yun naman yung lumalabas sa bibig ng mga magkakapatid, di ba? Puro puot, galit, paghihiganti, dapat may galit sa puso para mapababa si PBBM. Imbis na hikayatin na tumulong sa ating gobyerno para mapaganda po ang Pilipinas. Pero never po nilang ginawa yan. Puro batikos. Kabaligtaran naman, kapag kailangan natin sila, wala sila. Nasa ibang bansa sila. Nandoon sila. Hindi mo sila maaasahan. Nakakalungkot lang po may mga kababayan natin na naliligaw ng landas. Diba? Hindi ko naman po sinasabing tayo ay matuwid. Pero kahit papaano po, tayo'y nakakaintindi. Malawak po ang pag-iisip natin. Hindi natin sinara ang ating isipan sa mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan sa buhay. Pero ito mga tao na to, sinarado na po nila ang kanilang mga isip, pinikit na po nila ang kanilang mga mata. Ang alam lang nila is mga Duterte lang ang kaya magsaayos ng Pilipinas. Sa 6 na taon na pagkakaupo ni Digong, naayos ba ang Pilipinas? Hindi. Sa mismo sa kanyang bibig, sinabi niyang hindi niya kaya. Pero pinipilit ng mga tao na ito. Diba? Si Sara lang daw ang pag-asa ng bayan. Ang mga Duterte lang daw, si Digong, ang pag-asa ng Pilipinas. Pero tuwing kailangan natin sila, nasan sila? Nasa abroad. Nagpapasarap sa Resort World. Lagi nagbabiyahe. Ito ba ang kailangan nating leader? Mamuno? Ngayon pa lang ang hindi siya presidente. Hindi niya na kayang tumulong. Paano pa pag naging presidente ito? Di lalo ito nagpasarap, kagaya ng ginawa ni Digong, laging nasa loob ng Malacanang. Hindi lumalabas. Marami nga siyang Asian Summit na hindi pinuntahan, di ba? Kasi tamad siya. Nag-skip siya. Yun lang po. Sana mapanood nyo rin, no? Sana, mapanood nyo rin po pag wala kayong nagawa. Mabe-bless po kayo doon sa CCF. So, ini-encourage ko po kayo para meron po tayong guidance. Ang guide po natin is God. Kasi God is love. God is pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa. Yan po ang tinuturo sa Bible. Hindi po tinuturo sa Bible ang makipagbardagulan, makipag-amurahan, makipag-away, magkimkim ng sama ng loob. Puro pagpapatawad po ang itinuturo. So, malalaman mo kung ikaw ay nasa maling grupo. So, yan po. Ingat po tayo. God love us. Tandaan po natin, God love us, God will provide, and God bless po sa inyong lahat. Praise God po.